Gusto lang sana ng inang ito na mabawi ang kanyang mga anak mula sa kanyang mister. Gayunpaman dahil sa impluwensya at kapangyarihan ng pamilya ng isa, siya ay pinatay, isinimento sa isang drum bago itinapon sa dagat para hindi na muling makita. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Mga 16 na taon na ang nakakaraan, isang kagimbal-gimbal na krimen ang nadiskubre sa syudad ng Navotas, Metro Manila. Na-recover ng mga pulisya ang isang drum noong June 10, 2009 malapit sa isang fishing port sa lugar. At ang drum na iyon ay naglalaman ng katawan ng isang babaeng matagal nang nawawala. Sinemento ang mga labi ng biktima sa loob bago ito itinapon ng mga salarin sa dagat upang hindi na muli pang matagpuan. Gayunpaman sa pamamagitan ng isang testigong sumuko sa pulisya na nagngangalang Manuel Montero na bigyan ng pagkakataong mabuksan ang krimen. Si Manuel Montero ay dating operations manager ng Buena Suerte Jimenez Fishing and Trading Corp na isang kumpanya na pinagmamay-ari ni Lope Jimenez. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin nito na bahagi siya ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Kinumpirma rin ng DNA test at dental records ng biktima na katawan nga nito ang natagpuan nila sa loob ng drum. Iniulat siyang nawawala noong March 14, 2007 at mula noon wala nang narinig na balita ang pamilya nito sa kanya. Pag-usapan natin kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Ruby Rose at kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng krimen. Simple, masayahin at maalalahanin. Ganito ilarawan ng dating aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda ang kanyang nakakabatang kapatid. Sa edad na 19 years old lamang, nagpakasal si Ruby Rose kay Manuel Jimenez III o mas kilala din sa Palayaw na III noong August 1, 1999. Isa siyang businessman na nagmula sa may kayang pamilya sa Las Piñas kaya medyo kilala na ang pangalan nila sa mundo ng pagnenegosyo. Naging maayos at masaya ang pagsasama ng dalawa sa unang mga taon kung saan binayayaan sila ng dalawang mga anak. Gayunpaman pagkalipas ng 7 taon noong 2007, doon na nagsimulang magkalamat ang relasyon ng mag-asawa. Ayon kay Rochelle, January daw ng taong iyon, may regular nang nakakausap si Ruby na nagsasabing may ibang babae ang kanyang mister. Subalit kinontra naman iyon ng mga Jimenez nang sumasagot na hindi daw larawan ng isang ulirang ina si Ruby dahil meron di umano itong kabit na lalaki. Naging rason ng isyong iyon sa madalas na pag-aaway sa pagitan ng dalawa kung saan noong January 21, 2007, umabot na ito sa pisikalan at napagbuhatan ng kamay ni Third si Ruby. Nakita mismo ng kanyang amang si Roberto Barameda ang mga pasa sa mukha at katawan ng anak pero hindi na niya inabutan pa ang kanyang manugang sa tahanan. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa tuluyan nilang paghihiwalay kung saan naiwan sa poder ni Ruby ang kustodiya ng dalawang bata. Pagkaraan lang ng ilang araw, humiling si Third sa dating asawa kung pwede ba niyang isama ang kanilang mga anak sa kasal ng kanyang kapatid. Pumayag naman doon si Ruby pero sa kondisyon na ibabalik nila dapat ang mga bata mga 9:00 ng gabi sa moonwalk. Subalit kinagabihan ng araw na iyon, nang hinihintay na ni Ruby ang kanilang pagbabalik, hindi na sinasagot ni Third o kahit sino man sa kanilang pamilya ang kanyang mga tawag. Kaya mga 10:30 ng gabi, nagpasya na silang pumunta sa tahanan ng mga Jimenez sa BF Homes. Gayunpaman kahit naghintay sila doon hanggang 3:00 ng madaling araw, wala pa ring dumating na Third o kahit ang ama niyang si Attorney Jimenez. Nang puntong iyon, napagtanto na nilang sadyang tinago ni Third ang kanilang mga anak mula kay Ruby. Sa pagnanais na mabawi ang kanilang kustodiya, naghain si Ruby ng habeas corpus sa korte para mapuwersa si Third na ilabas ang mga bata. Bukod pa doon, naghain din siya ng provisional custody ng may kasamang protection order upang tuluyang makuha ang mga anak. Bilang 7 taong gulang lang noon ang kanilang panganay at 3 buwan naman ang bunso, kung ating pagbabasehan sana ang family code ng ating bansa, natural lang na dapat sila ay mapupunta sa poder ng kanilang ina. Gayunpaman taliwas sa inaasahan ng pamilya Barameda, nagdesisyon ang judge na ibigay ang kustodiya ng 2 bata sa kanilang ama. Ang dahilan ng judge sa kanyang desisyon, si Ruby daw ang umalis sa tahanan ng kanilang pamilya at pinili din di umano ng panganay nilang anak na sumama sa kanyang ama.
Dahil dito napagkasunduan ng mag-asawa na sundin iyon at napayagan na lamang si Ruby na bisitahin sila sa tahanan ng mga Jimenez. Pero ayon naman sa pamilyang Barameda, hindi daw totoo na nakipagkasundo si Ruby sa ganoong arrangement. Kaya sigurado, malaki ang posibilidad ng desisyong iyon ay naimpluwensyahan ng pera at kapangyarihan. Sa sumunod na mga buwan, hindi tumigil si Ruby Rose na humanap ng paraan para labanan ang kanyang mister at makuha ang kanyang mga anak. Hindi iyon nagustuhan ng pamilya Jimenez kung saan doon na nagsimula ang malagim na pagpaplano nilang permanenteng solusyonan ng problema. Ayon sa testigo na si Manuel Montero, 2 araw bago nila dinukot si Ruby Rose, buo na daw ang planong papatayin nila ito. Ang itinuturo niyang mastermind ay ang ama ni third na si Attorney Manuel Jimenez Jr. at ang kapatid nitong si Lope Jimenez. Pinangalanan niya rin bilang kasabwat sina Leonard Descalzo o alias Spike na personal bodyguard ni third, Robert Ponce alias Obet na empleyado din ng BSJ at si Eric Fernandez na driver naman ni Lope Jimenez. Ayon kay Rochelle Barameda, noong madaling araw ng March 14, 2007, masaya pa silang nagkakantahan at nagkakasiyahang pamilya kasama ni Ruby Rose. Pagsapit ng umaga, may natanggap daw itong liham mula sa korte at ito ay naglalaman ng desisyon ng hukom sa hinihingi niyang protection order. Base sa sulat, dinismiss nila ang kanyang request ng temporary protection laban sa mga Jimenez na lubos niyang ikinadismaya at ikinatakot. Para ayusin ang problema, tinawagan ni Ruby ang kanyang attorney pero nung mga oras na iyon, hindi naman ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Lumipas pa ang ilang oras, nagpaalam daw si Ruby sa kanya na aalis para pumunta sana sa bangko at pagkatapos ay bisitahin ang kanyang mga anak. Umalis ito sa kanilang tahanan mga bandang 12:30 ng tanghali pero lingid sa kanyang kaalaman, iyon na pala ang huling beses na makikita niya ito ng buhay. Ayon naman sa official statement ni Manuel Montero, umaga pa lamang ng March 14, 2007, inaabangan na ng 3 niyang kasamahan si Ruby sa bahay ni third sa may BF Homes Las Piñas. Pagkapasok ng isa sa loob ng bahay, doon na siya inambush ng mga salarin at sa kanyang takot, nagsisigaw ito para humingi ng tulong pero agad nilang tinakpan ang kanyang bibig. Dinala nila ang biktima sa fishing compound ng pamilya Jimenez sa Malabon na mga humigit sa 1 oras ang biyahe mula sa Las Piñas. Sa lugar na iyon sinasabing tinapos nila ang buhay ni Ruby Rose sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya ng lubid. Nang nasigurado na nilang hindi na ito humihinga, inilagay nila ang kanyang katawan sa loob ng drum at pinuno iyon ng semento. Pagkatapos nun, isinilid pa nila ito sa isang steel case bago winelding para maselyuhan. Mga bandang 4:00 ng hapon, tumawag naman ang isang kaibigan ni Ruby kay Rochelle upang magtanong kung nasaan ang kapatid nito. Ilang beses na niyang tinawagan ang lahat ng kanyang numero pero mukhang nakapatay daw ang kanyang mga telepono. Ipinagtaka naman iyon ni Rochelle dahil 3 ang dalang telepono ng kanyang kapatid at napaka-imposibleng i-off niya ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Pagkababa ng kanilang tawag, personal niya rin sinubukang tawagan ito pero pareho lang ang nakuha niyang resulta. Nang puntong iyon, inutusan niya na ang kanilang kasambahay na tawagan ang tahanan ng mga Jimenez at ito ay sinagot naman ng ama ni third. Nang tinanong nila kung nandoon pa ba si Ruby, mabilis itong sumagot na wala na daw ito sa kanilang tahanan. Bilang resulta, nagsimula na silang kabahan na baka may nangyari na ditong masama. Sumapit pa ang gabi nang hindi pa rin umuwi ang kapatid, nagpasya na silang pumunta sa pulisya upang mag-file ng missing persons report. Sinubukan din nilang tawagan si third upang ipaalam sana na nawawala si Ruby pero ni minsan hindi sumagot ang kahit sino man sa kanila sa tawag ng pamilya Barameda. Samantala sa kabilang dako naman ng mga parehong oras, dinala na ng mga salarin ang drum sa isang port sa Navotas para itapon ito doon. At iyon rin ay upang habang buhay na sanang itago ang ginawa nilang krimen. Kinabukasan March 15, 2007, muling nagkita ang 5 sa conference room ng BSJ Fishing and Trading Corp at doon binigyan sila ni Lope Jimenez ng tig 50,000 pesos bilang kabayaran sa ginawa nilang pagligpit kay Ruby Rose. At ang Mitsubishi Galant naman na pagmamayari ng biktima ay pinagtulungan nilang pagchop-chopin at sunugin kasama ng iba pa nitong mga kagamitan. Hindi tumigil ang pamilya Barameda sa paghahanap kay Ruby nang lagpas sa 2 taon at nag-alok pa nga sila ng pabuyang 50,000 pesos sa kung sino mang makakatulong na mahanap ito. Pero sa kanilang pagtataka, kahit katiting na impormasyon, wala silang nakuha.
Alam daw nilang may kinalaman ang pamilya Jimenez sa kanyang pagkawala, pero nung panahong iyon wala pa nga lang silang hawak na matibay na ebidensya para ito ay patunayan. Iyon ay hanggang dumating nga ang May 2009 nang sumuko si Manuel Montero sa pulisya at ibinunyag niya kung saan mahahanap ang bangkay ng biktima. Naihahaw ng mga otoridad ang isang steel case mula sa dagat mga bandang 4:00 ng hapon at nang binuksan nila ito kinagabihan, doon na natagpuan ang drum na naglalaman ng mga labi ni Ruby Rose. Base sa kanilang pagsusuri, makikita nakaposas ang kanyang mga kamay habang nakatali naman ang kanyang mga paa. Isang tanda di umano na siya'y pinahirapan bago ito tuluyang pinatay. Inamin ni Montero na kasama siya ng mga salarin nang itinapon nila ang bangkay sa dagat at siya pa nga daw mismo ang gumawa ng steel case at ang nagsemento kay Ruby Rose sa loob. Dahil sa mga testimonyang ito ng parehong buwan, ang lahat ng suspect na pinangalanan ni Montero ay sinampahan na ng kasong murder habang siya naman ay ginawang state witness. Dagdag pa sa kanyang official statement, pinag-isipan daw ng mabuti ni Attorney Manuel Jimenez Jr. ang gagawing pagpatay sa kanyang manugang at pinag-usapan nila ang plano sa mismong conference room pa ng BSJ compound. Ang motibo daw sa krimen ay ipinahiya ni Ruby Rose ang kanilang pamilya at iyon ay nabanggit mismo ni Lope Jimenez sa kanya. Kalaunan hindi na nakayanan ni Montero ang kanyang konsensya kaya sinubukan niyang mag-resign mula sa kumpanya nito ilang buwan pagkatapos nilang nagawa ang krimen. Yun nga lang, hindi daw siya pinayagan ni Lope. Sa takot na baka siya ang sunod na ipapatay nito, tumakas siya papalayo kasama ng kanyang pamilya bago kusang loob na sumuko sa mga otoridad noong May. Pagkatapos ng preliminary investigation, naglabas na kaagad ng warrant of arrest ang korte para sa mga suspect. Kusang sumuko si Attorney Jimenez Jr. pero ito ay nagpa-hospital arrest, habang si Spike Descalzo naman ay nahuli nila sa Bataan pagkalipas ng 1 taon yung pagtatago. Samantalang iba pang mga suspect na si Lope Jimenez, Robert Ponce at Eric Fernandez ay hindi naman kaagad nahagilap ng mga pulisya ng mga panahong iyon. Tumagal ng ilang taon ang takbo ng paglilitis kung saan mariing itinanggi ng pamilya Jimenez ang mga paratang na may kinalaman sila sa nangyari kay Ruby. Base sa counter affidavit ni Attorney Manuel Jimenez Jr., kailanman ay hindi daw ito naging residente ng BF Homes kung saan sinasabing dinukot si Ruby Rose. Hindi din daw siya empleyado ng Buena Suerte Jimenez Corporation na pinagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Lope Jimenez. Matagal na raw niya itong hindi nakakausap kaya imposible sila ang mastermind ng krimen. Sa katunayan aniya, dahil sa alitan nilang magkakapatid, hindi pa nga dumalo sa kasal ni na Third at Ruby si Lope noong August 1, 1999. Samantala sa sinumpaang salaysay naman ni Lope Jimenez, pinabulaanan niya rin na siya ay sangkot sa krimen at kasinungalingan lamang daw ang mga akusasyon ni Manuel Montero. Hindi din daw totoo na nagbigay siya ng 50,000 na bayad para sa iba pang mga suspect. Wala rin di umano siyang motibo sa krimen dahil matagal nang hindi nag-uusap ang kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, tinanggal niya sa trabaho si Montero at hindi ito kusang nag-resign dahilan kaya ito naghihiganti at gumagawa lang daw ng akusasyon sa kanilang pamilya. Taong 2010, ang Department of Justice ay nagpasya namang i-indict rin si Manuel Jimenez III sa kasong parricide para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inapila ito ni Third sa mismong Office of the President kaya dahil doon finorward nila ang case records sa Legal Affairs Office ng Presidente. Lumipas ang 2 taon 2012, in-inquire ni Undersecretary Ronaldo A. Heron ang status ng apila ni Jimenez. Subalit ng panahong iyon, hindi na matagpuan ang case records ni Ruby Rose. Agad silang nagsagawa ng investigasyon para matagpuan ang mga nawawalang dokumento kung saan natagpuan nila iyon kalaunan sa isang lock filing cabinet na ginagamit ni Jacoba. Isang abogado nagtatrabaho doon na may access sa halos lahat ng kwartong dinaanan ng mga case records. Hindi siya naka-assign sa kaso kaya dapat sana wala sa kanya ang mga nasabing dokumento. Bilang resulta ito ay sinampahan ng kasong grave conduct and serious dishonesty kung saan siya ay natagpuang guilty. Bilang bahagi ng kanyang parusa, dinismiss sa trabaho si Jacoba at dinisqualify na rin ito sa pagtatrabaho sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Bukod pa doon, tinanggalan din siya ng lahat ng mga retirement benefits at maging ang kanyang civil service certification. Binan din ito sa pagkuha ng nasabing exam. Taong 2013 sa hindi malamang dahilan, bigla na lang binawi ni Manuel Montero ang kanyang sinumpaang salaysay. Pagkatapos nung tumakas ito sa State Witness Protection Custody sa may Camp Bagong Diwa,
at hindi na siya muli pang nakita mula ng araw na iyon. Dahil dito noong 2015, tinanggal sa court records ang testimonya ni Montero na ibinigay niya noong June 2009, gawa ng hindi daw ito tapos at hindi rin dumaan sa cross-examination. Mula March hanggang May 2015, hindi na ito bumalik ng korte para tapusin ang kanyang testimonya. Nang walang witness para pagtibayin ang kaso at sa kakulangan rin daw ng mga ebidensya, naging mahirap ang laban para sa prosekusyon. Sa huli noong 2019, nagpalabas na ng desisyon ang korte at ito ay hindi umayon sa pamilya Barameda. Inakwit ng Malabon RTC Branch 170 sa kaso si Attorney Jimenez Jr., ang kapatid nitong si Lope Jimenez at pati na rin ang 3 pang ibang suspects. Grinant din ang motion para i-cancel ang kanilang existing warrant noong December 11. Ayon sa hukuman, ang hindi pa natatapos na testimonya ng state witness na si Manuel Montero ang pinaka nag-contribute para ma-dismiss ang mga kaso. Siyempre, ikinadismaya ng lubos ng pamilya Barameda ang naging resulta ng paglilitis. Para sa kanila, hindi nakatanggap ng hustisya ang kanilang kapatid dahil sa yaman at impluwensya ng mga Jimenez. Klarong may sala ang mga ito pero iba pa rin talaga ang nagagawa ng pera pagdating sa hustisya sa ating bansa. Nabigo man silang makuha ang hustisya noon, hindi pa rin daw sila susuko sa paghahanap ng pagkakataong panagutin ang mga Jimenez sa ginawa nila kay Ruby Rose. Mukhang pinakinggan naman ito ng Diyos dahil nitong January 2025 lamang nasangkot na naman sa isang krimen si Lope Jimenez. Inakusahan ito ng pagpatay sa isang businessman sa Quezon City kung saan kagaya ng ginawa nila kay Ruby, sinilid din nila ito sa drum at sinemento ang biktima bago ibinaon sa lupa. Sobrang magkatulad sa kung paano pinatay ang kanilang kapatid. Nahuli na si Lope Jimenez para sa kasong iyon at sa ngayon muli silang nagkaroon ng pag-asang maipapakulong rin nila sa wakas si Lope. Na kahit papano natakasan man nila ang hustisya sa pagpatay kay Ruby, dito man lang mapagbayaran nila ang kanilang mga krimen. Ang kasong ito ay nagpapakita lamang kung gaano ka-disappointing ang ating justice system. Sinasabi nilang walang kinikilingan ang hustisya at katotohanan pero napakalinaw kung gaano kadali para sa mga mayayaman ang matakasan ang kahit ganito kabigat na mga krimen. Sana sa pagkakataong ito, maging patas na ang gobyerno hindi lamang sa may mga may kaya, kundi pati na rin sa mahihirap. Sana isipin nila ang kapakanan ng lahat at hindi lang sa kung saan sila kikita ng pera. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.